O magandang araw sa inyo, idol. Nabasa niyo po ba yung bagong memorandum ng LTO? O ano? Kinabahan kayo, di ba? Maraming kinabahan. Pero buti na lang sinuspinde. At kailangan po nilang pag-aralan, rebisahin mga ka-idol before po nila i-implement. At buti na lang mga ka-idol dahil kung tinuloy po nila yan, malaking problema. Maraming question sa kanila at baka mag-boomerang po sa kanila yan mga ka-idol. No? Nitong mga nakaraang linggo, nakita ko na po yung memorandum na yan. Pero hindi ko binasa. Busy ako. Marami akong sinagot sa aking Facebook page. Pero what calls my attention is nang tumawag ang aking customer, kaibigan, no? Na according to him, uy, nabasa mo ba yung bagong memorandum? Medyo mabigat yun ah. O bakit? Sabi niya, nakapagbenta na kasi ako ng 2 sasakyan dati. Hindi ko alam kung na-transfer na sa pangalan ng new owner. At naibenta ko rin yung aking sasakyan sa kaibigan mo. Na-transfer niya ba? Sabi ko, na-transfer naman. Legal naman yung aming transaction. Good news yan. Yun nga lang, syempre, what if kung hindi na-transfer dun sa kanyang dating mga previous na nakabili ng sasakyan niya. Malaking dagok yun sa kanya mga ka-idol. Dahil kung ako ay seller at nakapagbenta po ng sasakyan ngayon, no? I have only 5 working days to report na naibenta ko na yung aking sasakyan. Otherwise, failure to comply is may fine na 20,000. At doon naman sa nakabili ng aking sasakyan, kailangan niya may transfer under his or her name, no? Within 20 working days. Otherwise, may fine po yan na 20,000. So, what if, no? What if kung nakabenta na ako way back 5 years ago, na-implement lang itong memorandum na ito nitong September 16 lang. O, di ba? So, according to Ted Filon, napanood ko sa kanyang video, na meron palang possibility na or pwedeng ma-retroactive pala yung mga nakabenta way back last year, no? And the rest, no? Let's say kung 5 years na yan o 10 years na yan, paano kung nasa ibang bansa na yung nakabili ng aking sasakyan? Hindi ko na mahagilap. Paano kung patay na yung nakabili ng aking sasakyan? O paano kung naibenta na ng ilang tao yung aking sasakyan? Paano kung sira na yung aking sasakyan? O, di ba? At kung sakaling mangyari man yun, wala akong choice kundi bayaran yung sa aking fine at yung sa kanyang fine, which is 40,000. Malaking amount yun mga ka-idol. Di ba? So, kung ganito ang mangyayari, malaki din po ang chance na magkaroon ng corruption. No? Hindi ko naman sinasabing corruption sa office, no? Corruption in the sense na baka naman pwede nating pakiusapan o may tao na pwede nating pakiusapan na daanin natin sa mas mababang halaga dahil marami akong sasakyan na ibenta na. 'Di ba? Dun nga lang sa pagkuha ng driver's license, may corruption na mga ka-idol. May bulong-bulungan na nga, 'di ba? May mga palakad na nga sa pagkuha nga lang ng non-appearance ng ng rehistro. 'Di ba? Meron na nga So ang question ng ating mga kababayan is ganito. Bakit kayo nag-implement ng ganyang klaseng batas na hindi pa ninyo nasusolusyonan yung dati ninyong problema? Gaya ng issuance ng ORCR sa mga bagong sasakyan. Issuance ng plaka na problema nyo na way back 2015 pa up to 2017 na may backlog po kayo. Ngayon, yung aking kliyente, almost 1 year bago pa nabigyan ng plaka. And according to my friends in the dealership, no, ang ORCR ay umaabot ng 2 to 3 months bago mapasa kamay po ng mga customer. At mind you mga ka-idol, once na bumili po kayo ng bagong sasakyan,
you are given only 1 week to use your car with your corresponding sales invoice. Then the rest wala na. Okay? Hindi mo na magagamit ang inyong sasakyan. Pwede mong magamit ang inyong sasakyan, but drive at your own risk. Di ba? Kung ma-checkpoint ka, ma-apprehend ka at nakita po ang inyong sasakyan na, oy, wala ka pang ORCR, wala ka pang plaka, more than 1 week ka na, pwede ka nang ma-apprehend. Di ba? Yun ang problema mga ka-idol. So, kaya bang solusyonan yan ng LTO? Yung mga brand new na sasakyan na more than 1 week na nilang nagamit ang kanilang sasakyan na pwede silang ma-apprehend. Meron ba kayong certification na to vouch na hindi po sila pwedeng i-apprehend? Diba? Dahil matagal na pong issue yan mga ka-idol. Nung nasa car dealer pa ako, matagal ng issue yan. Ang ginagawa lang po namin noon is siniserox lang namin yung invoice at ina-antidate lang namin mga ka-idol. Pero ngayon hindi na uubra po yan. Naintindihan ko naman po yung layunin ng LTO para masuppress po yung crimes. Pero siguro kailangan po nating ayusing maigi bago po natin i-implement yan. Dahil marami pang pwedeng makita ang ating kababayan na mas kailangan nating unahin before po yan. Diba? Dahil once na implement po natin yung ganyang klaseng batas at may malaking fine, ang nasa isip ng tao ay pera-pera na naman yan. O, diba? Tama ba ako, idol? O. So, tama lang yan. Kailangan po nilang revisahin yan. Okay? At maikwento ko lang sa inyo tungkol dyan sa ORCR at plaka. Way back nung kapanahunan ko po, medyo mabilis na po yun. Dahil ang ORCR siguro makukuha mo lang in 2 weeks. Meron ka ng ORCR. At nung kapanahunan ko po ay ako ay laging nakabuntot sa aming liaison officer ng LTO. Okay? Dahil nung kapanahunan po namin ay uso din po yung bilihan ng plaka. No? Na kung gusto po ng aking kliyente na iba po ang plate ending, nabibili rin po yon. Kung gusto po nila ng special plate, nabibili din po yun mga ka-idol. At kung gusto mo ordinary plate lang, walang problema. Pero karamihan po kasi namimili ng ending plate since nung pinatupad po yung color coding na yan. Dahil kung hindi po bibili ang ating kababayan ng plate ending, mag-uuntog-untog po yung ending number ng kanilang mga sasakyan. Kumbaga, kung meron akong uno, ang nabili ko sasakyan, natsambahan uno na naman. Kailangan nilang bumili ng plate ending. O, diba? O, doon pa lang mga ka-idol. So, ang plaka dati, ang issuance ng plaka po dati ay normally mga 2 months or 3 months may plaka ka na. Mabagal pa yun mga ka-idol. Dahil, nung sinundan ko yung aking kaibigan na liaison officer doon, according to him, okay, meron akong personal experience dyan. According to him, hindi naman nila kagad kinukuha ang plaka eh. Kumbaga sa jeep, kung ang lamanan ng jeep is 15, at least maka 10 or 12 man lang siya bago niya ibiyahe. So, ibig ko sabihin, hindi niya pwedeng dalhin na pa isa-isa yan mga ka-idol dahil hassle po para sa kanya yan. Kailangan niya pang dagdagan yan. Paabutin niya ng siguro mga 10 or 15 dahil mabigat po yan mga ka-idol at yun lang ang tatrabahuin niya, magkuha lang ng plaka. Dahil kung pa isa-isa yan, 2 or 3, sayang po ang biyahe niya. Ang liaison officer po ng dealer ay may dalang bag, may dalang mga dokumento, okay, at walang sariling sasakyan, nagko-commute lang na naglalakad sa tanghaling tapat, no? Na kung saan, yung kapanahunan po namin ay nagtuturuan kung sino ang mabagal. LTO, sabi ng LTO, mabagal ang dealer dahil hindi daw kinukuha kagad. Ang sabi naman ng taga-dealer, mabagal po ang LTO. Siguro parehong may lapses mga ka-idol. Sa kasa kasi, yung kapanahunan po namin, malakas po ang benta. Siguro in a span of 1 week, kinukuha na po yung plaka. Or sometimes 1.5 week. Pero ngayon, baka mas matagal dahil nga,
Hindi natin alam kung anong sistema po ng mga dealer ngayon at ng LTO. Okay? Pero it boils down na mabagal pa rin mga ka-idol. Okay? Ganon. Okay? So, back tayo dito mga ka-idol. So, ano magiging suggestion ko para ma-implement ito ng maayos? So, para sa akin mga ka-idol, mas maganda is gumawa po ng website ang LTO or something sa kanilang website na doon na mismo mag-register ang mga nagbenta ng sasakyan. Or gumawa sila ng mobile application na free download sa Play Store or sa iOS na pwedeng doon na sila mag-register, no? Ng pagbenta ng kanilang sasakyan para ma-report lang po nila yan. Then, pagdating naman dito sa new owner, may sistema din yan mga ka-idol. Kasi sometimes, kung ako ay nagbibenta ng sasakyan at hindi po kami magkasundo doon sa presyo, o sige, sagad na yung presyo ko, ikaw na sumagot ng transfer. May ganon. Or, nasunod po yung aking presyo. Sabi naman ni seller, o sige, ay ni buyer, o sige, ikaw na sumagot ng aking transfer. May case-to-case basis kasi yan mga ka-idol. Okay? So, siguro, mas maganda sa isang application or sa isang portal, pagsamahin na lang mga ka-idol. O sige, transact na natin to, rehistro na natin to sa register na natin na nabenta na yung aking sasakyan. Tapos, ang nakabili ay si ganito. Okay, upon that date na in-input ko yan sa computer or sa application, so doon na ngayon magra-rundown. Tatakbo na ngayon yung 20 days to comply na may transfer under sa name po ng new owner. 'Yun ang nakikita kong solusyon for now, okay? At dahil sa kagustuhan ng LTO na masuppress yung crimes, no, na hindi magamit yung sasakyan sa mga kalokohan, okay? Siguro para sa akin, kailangan nilang tignan muna itong mainit na issues tungkol sa mga pasalo na sasakyan. Dahil yung mga pasalo na sasakyan na yan ay hindi po yan nakapangalan doon sa bagong nakabili. Doon pa rin yan sa dating taong may-ari niyan, doon sa mismong kanino naka-mortgage. Para sa akin, siguro mas maganda tignan nila yung sistema ng mga nagpapasalo ng sasakyan dahil maraming issues tungkol po dyan. Dyan po nag-uumpisa yung problema sa mga pasalo na sasakyan. Dito sa mga sasakyan na ganito, siguro dahan-dahan kung magagawan po natin ng portal yan, pwede yan idol. Pero dito sa mga pasalo na sasakyan, medyo mahirap kasi doon pa yan nakapangalan sa unang user tapos ang gagamit new user pero di mo kilala kung sino yon, di ba? O sometimes nagkakaproblema nga yung dalawa, yung first owner tsaka yung second owner dahil sa pagbabayad sa bangko, di ba? So, I hope makatulong po ang ang bidyong ito mga ka-idol to enlighten both of us sa mga kababayan natin at sa part din po ng LTO. Para sa akin, siguro yun lang muna. Gumawa lang tayo ng portal or application para mapabilis po natin at wag na natin i-retroactive yung mga nangyari way before na ginawa po ninyo ang memorandum. Kasi mahirap na pong i-backtrack yun mga idol. Magiging masalamuot lang po yan. No? Kung kayang gawin, why not? Pwede naman sigurong magkusa. Pero kung talagang wala ng way, wala tayong magagawa. Okay? So thank you for watching kay The Car Loan Expert.